Mapagpalang araw po. Hello po, ito po si Teacher Aliu B. Aurelio. Muli na naman po magbibigay ng reading tips para sa inyo. Sa unang araw ng pasukan, ito po ang ginagawa ko. Hindi po ako nagtuturo kaagad. Hindi ako turong-turo. Kasi syempre, sa unang araw ng pasukan, isiset mo muna yung rules. Kikilalanin mo muna mga estudyante mo. Ito po ang pinaka-highlight o pinaka-ginagawa ko po kapag unang araw pa lang ng klase, ay nagpapabasa na po ako. Pinababasa ko na po mga estudyante ko. Yes po, pinababasa ko na po sila. Inaalam ko na sa unang araw pa lang. Inaalam ko na kung anong problema. Lahat, iniisa-isa ko na po ang mga estudyante ko sa unang araw pa lamang. Iniisa-isa ko kung ano ang alam nila, saan na ba silang level sa pagbabasa. Nakakapag-alphabet ba sila? Nakakapag-letters o nakakapag-sounds ba sila? Alam ba nila yung sounds? Nakakabasa na ba sila ng mga salita, ng mga pangungusap, ng mga kwento? Yan po ay importante na malaman po natin sa ating mga estudyante. At kaya na ba nilang basahin ang bilang na 1 hanggang 10? O hanggang saan na ba yung bilang na kaya nilang basahin? So napaka-importante po na tayo bilang guro, inaalam mo muna kung ano ang history ng mga estudyante mo bago ka magturo. Katulad ng doktor na kailangan alamin mo muna yung pinag-ugatan ng sakit ng isang bata o ng isang tao, ng iyong pasyente bago mo siya bigyan ng gamot. Ganon din po kami mga guro na inaalam ko po muna. Ako po talagang nakasanayan ko na po sa aking pagtuturo na unang araw pa lamang ay nagpapabasa na po ako ng isa-isa para malaman ko po kung ano po yung mga dapat kong solusyonan at kung saang level ko sila, kung anong level na po ng aking mga estudyante para alam ko kung paano ako magsisimula, kung ano ang mga dapat kong gawin para matuto o makuha ko yung goal. Ang main goal ko po kasi sa aking mga estudyante ay sa grade 1, ang main goal po naming mga teachers ay mapabasa, makapagsulat, at makapagbilang po ng aming mga estudyante. Yan po ang mahalaga sa lahat na dapat na magawa po namin sa aming mga estudyante. So ako po, napaka-importante po sa akin ang pagbabasa kasi unang hakbang po niya yon para po sa pagkatuto. Kasi kung marunong na magbasa ang bata, kahit pakawalan mo siya, ay matututo siya. Madali siyang matuto. Kaya yun lamang po, isa pong aking binahagi. Sana po ay may nakuha po kayo sa aking mga sinapahabol po. Kapag tayo magpapabasa, hindi naman agad-agad yung pabasa ka kaagad. Pagpasok pa lang ng mga bata, syempre, kukunin mo muna yung kanilang loob. Syempre, ututuin mo muna. Tapos, konti-konti, pupuntahin mo na siya sa harapan. Saglit lang, halika rito. Punta ka rito. Tingnan mo nga ito. Ano ba to? Alam mo ba to? Nababasa mo ba siya? Okay lang. Sige, okay lang. Kung hindi mo alam, tuturuan ka ni teacher sa susunod. Okay? So, ganun po. Hindi natin sila kaagad na kumbaga sa unang araw ng pasukan, nagpabasa si teacher pero yun ay mga konti lang, saglit lang. Hindi mo sila, aalamin mo lang talaga kung alam nila yon o hindi. Tapos after nun, sige na, okay na, tas laruin na natin sila. Hindi naman kasi pwedeng gawin natin talaga ng seryosohan ng sobra-sobra. Yung pasimple lang, pero inalam na natin kung ano ang problema dun sa bata. Kaya yun po, syempre kauna-unahan dapat sa una po lang po ng pagpasok natin sa ating mga estudyante, una, simulan na natin sila kung paano sila mamahalin. Mahalin po natin ang ating mga estudyante. Kahit nagagalit tayo, ipakita natin na kung bakit tayo nagagalit dahil yun sa pagmamahal sa kanila. Dahil gusto natin silang matuto. So, napakahirap sa unang araw kasi andyan yung uto-uto moment. Andyan yung medyo lahat ng hindi ka pwedeng magpakita ng galit na galit ka. Kahit na yung bata sa unang araw pa lang ay nagpasaway, hindi ka pwedeng magpakita nun kasi aayawan nun ang pagpasok ka agad sa paaralan. Kaya kailangan muna natin silang makuha yung kanilang kalooban at ipakita yung pagmamalasakit at pagmamahal. Yun lamang po. Bye-bye po.